2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, maligalig ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong umaga. So happy weekend po sa inyong lahat. Ang bilis ng araw, no? Today is Friday na. Oh my God. Nakakaloka. So, para sa akin, nako, samantalahin natin na weekend dahil makakapagpahinga na naman tayo ng bonggang-bongga. So, kahapon nga, so pumunta kami doon sa Paknam. Hinatid namin yung director namin doon sa kabilang school, sa bago niyang school. So, syempre, na-meet namin yung mga teacher doon. Tapos, ayun, ganun kasi yung tradition sa kanila yun eh. Kapag yung may umaalis, tapos ihatid mo siya kung saan siya lilipat. Ganon. Kung retired naman siya, syempre magse-celebrate ng bonggang-bongga. Ganon ang mga eksena dito. So, yun. So, first time ko, ito yung second time na naghatid kami ng teacher or ng director sa ibang school. Kasi, hindi naman talaga ako sumasama sa ganyan. Pero sila talaga madala. So, I'm so happy kasi na-experience ko. Tapos kahapon, so, syempre, na-meet ko yung mga teacher doon. So, windang na windang sila sa beauty ko. Sabi nila, familiar ka sa akin. Sabi ko, kasi nagtatrabaho ako sa ganitong school. Oo, doon kita nakita. Sabi ganon. Tapos sabi ko, okay. Tapos sabi nila sa akin, dito ka magtrabaho sa amin. Sabi naman director ko, gusto mo ba lumipat dito? Sabi ko, nako, kayo nang bahala dyan. So, natutuwa lang ako kasi parang, alam mo yon sa mga ino-offer. Yung director ko kasi, director ko siya doon sa kabilang school. Since na lumipat na siya dito, natutuwa ako kasi parang ang mindset niya is kunin ako at ilipat dito sa school na gusto niya, na bago niyang school. So, yung mga teacher naman doon, parang welcome naman ako. So, nakakatuwa. Kaya lang dito kasi sa school na to, may high school. So, hanggang sila, third year. So, sabi ko, ayoko na magturo ng high school kasi nagturo ako dati ng high school dito. Nawiwindang ako sa mga bata. Diyos ko, kakaloka sila. Yes, mas mahirap magturo ng high school kesa sa elementary. Yung elementary kasi, controlled mo sila. Kung ano yung sasabihin mo, matatakot sila. So, madali silang patahimikin or pa-stayin sa isang lugar. Pero yung high school, depende sa kanila kasi may sarili na silang isip. Depende sa kanila kung susunod sila sa'yo o hindi. Ayun yung difference nun. Kaya, mahirap silang kontrolin. Kaya, sabi ko, ayoko ng high school. Matigas ang ulo ng high school, promise. So, yan. 2 beses na ako nagturo dito ng high school. Yung isa doon sa bago ko. Sa first time na school ko. So, hanggang, ang hirap. Ang tigas ng ulo ng mga bata. Saka mga joker sila na sobra na bonggang-bongga. Tapos yung pangalawa sa Pratchanowet. Sa Pratchanowet naman ganun din. Ang tindi. Saka nakakapagod. Sakit sa lalamunan. So, feeling ko, talaga hindi kinakaya ng katawan ko. Sobrang nakakapagod sila. Mas maganda talaga yung elementary. Kasi yung elementary, sila cute, makokontrol mo. Yung mga grade 5, grade 6 lang yung medyo matigas yung ulo. Pero yung mga grade 1 to grade 4, madali lang yan. Tsikahin mo lang yan. Susunod yan sa'yo. So, yan! Kaya, ewan ko, hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko ng maigi. Di ba? But syempre, I'm blessed kasi syempre may mga ganitong job na ino-offer sa akin. So, I'm contented naman dun sa dati kong school. Kaya lang kasi parang natutuwa lang ako na parang yung mga taong nakatrabaho ko, tapos kahit lumipat na sila, gusto pa rin nila ako kasi siguro yung quality talaga ng kung paano ako magtrabaho. So, yun siguro yung gusto nila. So, yun. Kaya natutuwa ako. Tested talaga ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, ito na. Diyos ko, ang dami natin chika na nakakaloka.
Ay nako, grabe. So dito nga kahapon nga marami nga nag-react sa Miss Grand na nakakaloka naman kasi ang Miss Grand. Show must go on ang labanan. So ayun, isa sa mga nabiktima dyan sa pagkadulas ay si Dominica Republic. Pero ni-review ko uli. Talagang hindi siya nag-careful. Sa totoo lang, kung papanoorin ninyo, hindi talaga nag-careful si Dominica Republic. Tuloy-tuloy siya na akala mo, kasi siya pabibo, yung ganon. Kaya parang sabi ko, kung iisipin mo, sana nag-careful ka, alam mong madulas yan at nakakaloka. So, hindi ko ma-imagine kung paano siya sumemplang talaga ng bonggang-bongga na ang sakit nun, promise. At hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses na talagang pagkakasemplang niya. Sabi ko, hindi ko kaya yun. Kung ako yun, Diyos ko, baka talagang ang arte-arte ko na. Konting bagay nga lang, yung maarte na ako, yung sumemplang ka pa kaya ng ganun. Ang hirap nun. So, sa mga girls na nagko-compete dito sa Miss Grand International, you have to be careful to yourself. So, hindi mo naman kailangan yung corona kung may injured ka naman na panghabang buhay, diba? So, you have to be careful. Kasi, syempre, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. So, yun lang sa masasabi ko. At sana naman yung organization, safety first. Kasi syempre, kawawa yung mga girls, baka ma-injured sila at maging problema nila. Yung kumbaga sanhito na habang buhay. So, yun. Sa mga girls naman na lumarampa, careful talaga. So, huwag kayong magsuot ng ganong kataas na heels. Ang hirap, madisgrasya. So, yon. So, nakakaloka yung Miss Grand. So, magkakaroon naman pala sila ng pangalawang event. Di sana, hindi na lang nila tinuloy yung mga araw na yun. Total, lugi na rin naman. Di hayaan na nilang malugi. At least yung mga girls, yung safety ng girls, yun yung importante. Diba? So, yun. So, eto na. Diyos ko. So, marami nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo, magkakaroon pa ba tayo ng corona sa Miss Grand International after nang ipakita ni Nikki Dimora yung performance niya? Ayun, kasi marami din na dismaya. Kung siya nga nadismaya tayo pa kaya. O, diba? So, ako para sa akin, syempre, ang inisip ko na lang doon, totoo, nakakadismaya. Pero kasi ako, ang thinking ko doon, at least inuna niya yung health niya. Inuna niya yung safety niya. Kasi syempre, napaka-importante talaga ng safety niya. Hayaan mo nang matalo, basta safe siya. So, ako, yun talaga yung nagpa-convince din sa akin na parang okay lang yan, hayaan mo na. Pero syempre, nandoon na nawawala yung hope mo na sana magkakakorona tayo dito. Pero din nakikita mo na yung performance ng candidates mo ay parang, ano ba ate, ganon. Ganon na yung mga tumatakbo sa utak mo. Kasi yung mga iba, nag-perform naman, pero buwis-buway yun. So, okay lang yon para sa akin na hindi mo kailangan tumaya dyan. Kasi syempre, mas importante pa rin yung safety niya. Pero sinabi naman niya na ayun nga, disappointed siya sa performance niya kasi nag-training siya ng day by day, daily routine para sa kanyang pasarela, pero ayun lang yung resulta. But since na magkakaroon sila ng second chance na maipakita sa atin lahat ang performance nila na pinagandaan talaga nila ng bonggang-bongga, so sabi niya hahataw naman daw siya, magpapasabog siya ng todo. So ako naman, let's see, di ba? Bakit hindi? Bigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon at tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa competition. But for now, be happy tayo kasi at least, di ba, safe yung ating candidates kasi nakakaloka din naman talaga yung sitwasyon. So, yon. And then, doon naman sa mga taong tumitira dyan sa Miss Grand, hayaan na ninyo. Wala tayong magagawa. Dapat sila ang nakakaisip nun, hindi tayo. So, yon. And then, eto na ang sumunod na chika. Sa aming ganun, Mama Sam, anong masasabi mo sa Miss Bahrain candidate sa Miss Universe ngayon taon na to? To be honest, sa panood ko yung interview niya doon sa CNN, magaling si bakla, tapos sobrang ganda niya. I think kung talagang papansinin din yung mga bansang to, katulad ni Pakistan, ni Egypt, at saka ni Bahrain, na
bibigyan sila ng pansin talaga sa Miss Universe, I think kaya nilang pumasok sa semifinals. And I hope na mabigyan sila ng spotlight talaga kasi maganda yung kanilang ina-advocate, tapos maganda yung kanilang hangarin. Plus, nandoon talaga masasabi mo, beauty with the brain. O, di ba? So, beauty with the purpose din naman talaga itong si Miss Bahrain. Kaya ako, para sa akin, karapatan niya, di ba, na talagang magmaganda sa Miss Universe. Ibig ko sabihin, sana makapasok siya sa semifinals. And I wish all the best para kay Miss Bahrain. Di ba? And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman po ang masasabi mo sa bagong winner ng Miss Cosmo World Philippines 2023 na si Elda Luis Asnar? Tingin mo may laban ba siya sa international pageant? To be honest, ito ay choices ng organization at saka ng judges sa Miss Cosmo World. So, ibig sabihin, alam nila yung ipapadala nila. Kung tatanungin mo kung may chance ba siya, may chance siya para sa back-to-back kasi maganda siya, magaling siya, matalino siya. And let's see kung ano yung ipapakita niya sa Cosmo World, di ba? Kung si Meggie Cruz nagawang manalo dyan, bakit naman siya hindi? Di ba? So, yun. So, fighting, laban lang. At eto na nga, syempre, simula na ang Miss International at syempre, kabugan na rin yung mga girls dito. Lahat sila nakaka-pink, charot. At lahat sila, parang ang peg nila ay, alam mo yung sweet-sweeta, nakakaloka. Pero isa sa mga may spotlight talaga ang ganda, etong si Miss Venezuela. Yes! Ang ganda-ganda niya. To be honest, naloka ako sa beauty na meron siya. Masasabi ko, divine Biba, di ba? So, yun. So, ang ganda-ganda niya. Sobrang fresh overload. Gusto ko yung smile, gusto ko yung ayos ng buhok. Talagang ready for the crown. Isa siya sa mga nakikita ko na pwede talagang makipagsabayan para sa pagkuha ng corona ngayong taon na to dito sa Miss International. Venezuela. Di ba? I love Venezuela. Gusto ko rin si Colombia. Oh my God. So, fresh overload din talaga si Colombia dito sa Miss International. Ewan ko ba, ano ba meron sa Colombia ngayon? Mukhang sila yata ang talagang mata ng taon. Kasi dito sa Miss Grand, sila din yung parang nakikita natin na pwedeng manalo, di ba? And then dito naman sa Miss International, ganun din. In fairness, yung kandidata nilang Señorita Colombia, ha? Ang fresh ng itsura. Gusto ko yung mata. Gusto ko kung paano siya tumingin sa camera. Tapos, ang ganda-ganda niya. Kahit sa motion, ang ganda-ganda-ganda niya. Na siya kagad yung sabi ko, oy, tapos ang tangkad pa. Ang perfect for Miss International. So, malaman natin yan kung ano magiging kapalaran ni Colombia dito sa Miss International. Kayo ba? Nakikita nyo ba siya? Diba? Diyos ko. At eto nga, sabing ganon, Mama Sam, tingin mo sa pambato natin na si Nicole Borromeo na talaga namang humahataw din. Ay gusto ni Christine Ann Perez yan. To be honest, si Nicole Borromeo, sa nakikita ko, isa to sa mga talagang strongest candidates ngayon dito sa Miss International. Parang feeling ko, she learned too much mula kay Hannah Arnold. Sa experience ni Hannah Arnold, nakita natin yung styling niya, talagang kumakabog, at talagang nandoon siya na ume-eksena talaga siya ng bonggang-bongga. So, para sa akin, it's a good move to para kay Nicole. Kasi parang, ang masasabi ko dyan, dapat talaga paandar ka lagi. At ayun yung ginagawa ngayon ni Nicole na hindi nagawa ni Hannah Arnold last time. Kasi kung ano yung hiya ni Hannah Arnold, ito naman yung confident level na talaga namang nag-uumapaw si Nicole Borromeo. I trust her too much kasi alam ko na alam niya yung ginagawa niya. Tapos alam niya kung ano yung kinukumpit niya dito. And I think she well prepared sa isang taon na pinagandaan niya to, well-prepared siya, at parang feeling ko hindi naman niya ipapahiya ang Pilipinas dito sa competition na to. Plus, nandoon ako na, yes, isa siya sa mga tinik sa mga kandidata dito sa competition ng Miss International. Masasabi ko yan. Pero sino ba ang tinik sa kanya? I think si Colombia din. So, si Colombia at saka si Venezuela. Ewan ko ba, ano ba meron sa Colombia at parang lagi silang tinik sa Pilipinas ngayon, di ba? So, yun. So, but ako, I wish all the best. So, laban lang, Nicole. Parang feeling ko naman ay malakas ang tsansa natin dito sa Miss International. Lalo na ang hinihit natin dito yung ika-7 crown. But, parang feeling ko,
kakabog naman dito si Nicole. At naniniwala ako makikipagsabayan siya sa ganda ni Colombia at sa ganda ni Venezuela at sa ganda pa ng iba pang kandidata. Nakita nyo ba si Miss Vietnam? Naloloka ako nung umarrive doon sa Vietnam. Kwento ko lang to ha. So, nung umarrive si Miss Vietnam doon, naka-pink siya. Baby pink. Pero mukhang hindi siya baby. Naloka ako sa kanya ng bonggang-bongga. Hindi pala siya ganun kagandahan, no? So, nalamon yung ganda niya nila Colombia, Venezuela, Philippines, at saka marami pang magagandang kandidata. Pero syempre, abangan natin kung ano ang pasabog ng Miss International. Kanya-kanyang eksena yung mga girls. At hindi din natin masabi, malay mo, may mga umusbong pa dyan na sobrang ang gaganda. Katulad nila ni Miss Germany noong nakaraang taon na bigla talaga silang nag-shine like a diamond star sa competition na to. Diba? So, yon. Kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin nyo, babawi kaya si Nikki Rimora sa competition nila sa swimsuit na magaganap bukas? So, ano naman ang masasabi mo sa bago nating winner na Miss Cosmo World Philippines? Tingin mo may laban ba siya? At syempre, anong masasabi mo sa beauty na meron itong si Miss Colombia at si Miss Venezuela? Tingin mo, tinik ba siya kay Miss Philippines? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.